Alright, maayong gabi mga higala. Good evening. Andam na bata nga maminaw karong gabi una? First of all, friends, mga higala natong mga Sugbuanon, we would like to thank all of you, no? Ganahan mi nga mo extend sa among gratitude sa inyong tanan for being here with us this evening. Karong gabi una, atong tukion ang nagkadaiyang mga issues nga atong giatubang sa atong nasod karon. Og, most importantly, we are going to find out how our government leaders are responding to these issues and these challenges that we are facing in the country today. So sa wapay pagduha, walay pagduha-duha ato nang introduce no ang ato ang guest. Karong gabi una, atong pakpakan si Congressman Wilbert Lee of Agri Party List. Maayong gabi ikong. Maayong gabi kay inyong tanan. Wow! Kamao ni magbisaya si Kong. Kamusta, Kong? How was your entire trip here in Cebu since you arrived this morning? Wala ako, hindi ako napapagod sa Wow! ng pagtanggap po ng mga taga Cebu. Talagang pakiramdam ko kanina pa, pakiramdam ko. Alam mo, akala ko ang nakikita nila si Lee Min-ho eh. Pero hindi ako papayag. Ito yung original. Original, syempre. Si Lee Min-ho po, yan po ang copycat. Ginaya lang po nun. So far, Kong, madami pa po yung energy for our discussion this evening. May naghahanap pa nga ako ng kasunod. Dapat pala, ang dami pang activities, no? But really, Kong, thank you so much. Sayawan pa daw tayo after. Ay, TikTok! Kong, maraming salamat po for joining us tonight and taking the time out of your busy schedule to meet our different sectoral representatives here in Cebu. Kong, if they will ask you, sino ba si Congressman Wilbert Lee? How would you introduce yourself to the Cebuanos? Napaisip ako eh. Ay! Kasi sinabi ko na kanina, ito yung original na Lee no. So dapat yung panindigan. Anyway, ako, sa mga hindi nakakilala sa akin, of course, ako si Wilbert T. Lee. Ang tawag sa akin sa opisina, sa Kongreso, WTL. No? Yan po ang tawag sa akin. Pero sa bahay, ang tawag sa akin, Bia. 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 Bakit po Bia? Alam po ninyo, sa mga mama dito, mga mami, ang mama ko, 88 years old, hanggang po ngayon, ang tawag niya sa akin, baby. Kaya ang pakiusap ko sa kanya, minsan may mga ka-meeting ako sa bahay, tatawagin ako, baby, anong gusto niyong kape? Ang cute naman! Kaya ang pakiusap ko sa mami ko, ma, pwede ba wag na lang baby, B na lang hanggang naging Bia. Yan po yung kwento doon. Kaya ang tawag sa akin sa bahay, Bia. Pero dahil baby. Speaking of being a baby, since your childhood days ba, Congressman Lee, did you ever see yourself entering politics? Was this a dream of yours? Well, actually, sa totoo lang, magsimula ako, taga Sorsogon ako, Bicol. No, alam mo, doon sa Bicol, doon sa amin, may mga ibang salita doon, parang Bisaya na rin. Adto. Adto. Ano pa po? Kanhi. Kanhi? Kadi. Adi. Anhi. 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 Sa amin, punta, tsaka... Oo. So similar lang. May mga iba, pareho ang pagbasa, pero akatakot, baka iba ibig sabihin. Eh. Anyway, doon po ako lumaki sa Sorsogon. Yung tatay ko, meron pong general merchandise store. Yung tawag po nung Good Luck Commercial. Ito po yung tindahan na kung pumunta kayo at meron kayong gustong bilhin, makikita ninyo. Pag wala naman, tatanungin ng tatay ko, ano ba yung hinahanap mo na yan? At pagdating niya sa Divisoria o sa Manila, hahanapin, bibili niya. Pagbalik mo sa susunod, sasabihin sa'yo, meron na kami. Wow! Hinahanap mo. Hanggang dumating yung araw,
Pati po ang aming kwarto, ang aming CR ay puno ng stocks na. Talaga. So basically po, Kong, yung tatay niyo po yung talagang nag-train sa inyo on how to do business? Well, diyan po ako lumaki sa ganun pong background. No? Yung tatay ko may tindahan. Pag ako'y walang pasok, kailangan ko pong magtrabaho doon. Yung empleyado ng tatay ko during that time, mga 20 lang. 20. Pero ako po ay nagagalak, binabalita ko sa inyo. Sa ngayon, yung tindahan po ng father ko, ang tawag po nun Good Luck Commercial, nag-evolve na po siya into LKY Group of Companies. Wow. Itong LKY Group of Companies, meron na po tayong mga hotel sa buong Pilipinas, meron po tayong mga malls. As of today, we have 54 malls, may mga food businesses, at ang importante po, mahigit 3,000 na po ang mga empleyado natin. Amazing. Pero kung I'm sure na a lot of our participants ngayon, they would also like to hear tips from your success story. How did you grow your business from this merchandise store into the LKY group of companies that now employs over 3,000 people? Well, actually, ang gusto kong sabihin muna, alam mo yung pinaka-greatest satisfaction, no? Sa pagninegosyo natin ito. Napalaki natin ito, pero ang pinaka-greatest satisfaction, hindi actually dun sa kita. Ang greatest satisfaction na nakukuha ko ay yung nalalaman ko na yung aking pong mga empleyado ay gumaganda at umuunlad ang buhay. Wow. Buhay niya at ng pamilya niya. Yan po yung aking pong pinaka-greatest satisfaction. In fact, doon sa tanong mo, ito rin yung nag-udyok sa akin para pumasok dito. Wala po sa isip natin yan una. Yan po ang nag-udyok na pumasok po tayo sa politika. Dahil nakikita po natin, napakaraming issue, napakaraming problema. Lahat po ng pinangangambahan po ng bawat isang mamayang Pilipino, walang iba kundi trabaho. Kasiguruduhan sa trabaho. Trabaho, dahil pag wala kang trabaho, takot kang magkasakit. Dahil pag nagkasakit ka, wala kang perang pang pa-hospital. So, importante po ang seguridad sa trabaho. Yan po ang nagtulak sa atin. Dahil nagawa na po natin yan at ngayon binigyan tayo ng pagkakataon sa gobyerno. Gusto natin po na yung kaalaman natin sa paglikha nitong trabaho ay magawa po natin hindi lang po sa ating kumpanya, kundi sa bawat Pilipino, sa lahat po ng ating pong mamamayan. Yan po yung nagtulak sa atin. Aside from the issue on job security po, Kong, ano pang other areas na gusto niyong pagtuunan ng pansin when you first entered into politics? Sa totoo lang, nung unang pumasok ko sa politika, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Pero, nung pumasok ako, umikot ako ng umikot sa buong Pilipinas, buong bansa natin. Ang lagi ko pong nakikitang problema, takot mawalan ng trabaho, walang trabaho. Ngayon, sa Israel, may giyera. 30,000 ang ating pong mga kababayang nandun. Pero 18 lang ang gustong umuwi. Pinili pang maiwan doon sa gitna ng kaguluhan dahil pag umuwi rito, wala naman trabahong naghihintay. Takot na mawalan ng trabaho, takot, walang kasiguruhan, may trabaho. Pag walang trabaho, anong problema? Walang makain. Kung makalamang sikmura, bawal magkasakit dahil pag nagkasakit, walang pambayad. Alam naman natin, lahat tayo siguro dito nakaranas na pumasok sa pampublikong hospital. Mas wala kang pera, mas hindi ka papansinin. True. Tama Pag po. walang down payment. Pag nagreklamo ka, makakarinig ka pa. Ang dami mong reklamo, doon ka pumunta sa pribado at magbayad ka. Wala ka namang pambayad dito. Exactly. Hindi ba ganun ang naririnig natin? Hindi po dapat ganun. Kaya nga nandyan ang pampublikong hospital para po sa ating pong mga kababayan walang kakayahang magbayad. Ganyan po ang nangyayari. So ako, doon sa katanungan mo, anong gusto kong tutukan? Trabaho, kalusugan, pagkain. Pagkain din. Yan ang Of pinaka-importante. Pagkain. Hindi lang pagkain. Ang aking paniwala, ang responsibilidad, primerong responsibilidad ng gobyerno, siguraduhin na bawat isang mamamayang Pilipino ay merong makakain. Makakain, hindi lang po dapat masustansya,
abot kaya pa rin. Yan po ang unang-unang dapat na responsibilidad ng gobyerno. Pangalawa po dyan, kalusugan. Obligasyon ng gobyerno, pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo. I'll go back to the first objective kong about job security. As a policymaker, ano po yung mga solusyon na nakikita nyo to create more jobs for our fellow Filipinos? Well, actually, ito po ay napakalaking hamon sa atin ngayon. No? Hindi na lang po ito tungkol po sa paglilikha ng trabaho sa aking kumpanya, kundi paglilikha ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Kaya lahat po ng aking panukalang pinapasok ay patungkol po talaga dito. No? Napakarami po nating ipinasok na napanukala. Ang mga example po nito, katulad po nung panukala natin tungkol po dito sa ating pong mga hindi ko alam kung meron po tayong mga 4-piece beneficiaries dito. Meron ba? Kinsa mga 4-piece beneficiaries dire? Isa ang kamot. Tayo po ang nagpanukala niyan na dapat ngayon pa lang maitaas na ang cash grant na binibigay sa inyo. Dapat itaas na. By how much po? At bigyan na. Ang cash grant na ipinapanukala ko ngayon, dapat bigyan na kayo ng additional 20%. Okay? 20%. At hindi lang yun. Yung pong mga hindi nabigyan, doon po sa nakaraang budget hearing, plenary deliberation, pinilit po natin na magsimula na uli ng payout. So nagbibigay na uli ng payout at hindi lang po yun, retroactive po lahat. Kung kailan po kayo huling nabayaran, lahat po yun, bibigyan kayo hanggang ngayon, lump sum. Lump sum. Bibigyan po kayo doon. Mga panukala po natin patungkol dyan sa trabaho, kung hindi man po natin kaya ngayon na dagdagan po ang sahod dahil po sa sama ng ekonomiya, dapat po gawa natin ng paraan na yung binabayad na buwis ng mga nasa ibaba ay mabawasan. Dahil ito pong nabawas na buwis, ibig ko po sabihin, ang tax exemption po natin ngayon sa mga minimum wage earner ay 250,000 a year. Gagawin po natin itong 300,000 a year. Yung nabawas na buwis na makokolekta ng gobyerno, dagdag po ito na pera na maiuuwi ng bawat isa sa inyo. Na pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Yan po ang mga ating pong mga ginagawa. How about in terms of healthcare po? Healthcare. Kanina, nasabi ko na, lahat tayo nakaranas ng public health system. Okay? Sino sa inyo ang nakaranas na pumunta sa hospital na ayaw tanggapin ng hospital dahil ang gagamitin ninyo ay PhilHealth? Ang daming hospital ngayon ayaw nang tanggapin ang pasyente dahil sa dami ng utang ng PhilHealth sa ating mga hospital. Totoo. Nalaman natin doon sa budget hearing na ang PhilHealth pala may 466 billion na pera na naka-invest. Merong 68 billion na net profit, may 100 billion na subsidy kada taon. Almost 700 billion na pera ang utang sa mga hospital na taon na ang binibilang 27 billion. Bakit hindi binabayaran? Kaya ang tanong ko doon sa PhilHealth, kayo ba ay state health insurance provider o bangko? Hindi po pwede ito. Kaya doon pinilit natin ang PhilHealth na bayaran ng mga utang sa hospital sa loob ng 90 days. At itong mga pera nila, gamitin po ito sa pag-expand ng benepisyo sa mga miyembro. Hindi pwedeng ini-invest nila. Kaya po ngayon, yung mga nagkaka-stroke, kung dati ang coverage nito ay nasa 28,000, ngayon ay nasa 70 plus thousand na, 76,000 ata. Yung pong nagkaka-pneumonia, dati 30,000, ngayon nasa 180,000 na. So, nag-expand na. Yung mga hindi po covered dati, yung prostate cancer, breast cancer, ngayon po, kino-cover na yan ng PhilHealth.
Kailangan po natin itong gawin para po sa kalusugan ng bawat isa sa inyo. Kung ano na po yung progress ng ginawa niyong interrogation during that hearing? Ngayon po, as we speak, nag-expand na nga po yung mga benefits, mga benepisyo na binibigay sa ating pong mga members. Yung pong mga diagnostic scan, no, na hindi dati kasama. Kaya po nakakakita tayo ng napakaraming nagda-dialysis na. Kasi po yung issue on preventive, yung pong laboratory test bago pa lumala, hindi po yung kino-cover dati. By the time malala na, tsaka po tayo pupunta sa hospital, by that time kailangan na pong mag-dialysis. Ngayon po, kino-cover na yan ng PhilHealth. Kailangan po, habang maaga, nagpapa-check up po tayo para nalalaman kung ano po ang karamdaman at hindi na lumala. Ngayon po, covered na ng PhilHealth po yan. How about Kong? Do you plan to explore in the creation of a national policy na walang magiging discrimination sa mga public hospitals, especially when it comes to mga indigent patients? Yes, of course. Kasi ang akin, obligasyon po ng gobyerno yan na pangalagaan po ang kalusugan ng bawat isa. Kaya po nandyan ang mga ating pampublikong hospital dahil po sa inyo. Ang pampublikong hospital, hindi po yan negosyo. Obligasyon at public service ng gobyerno yan. Pag nakikita nyo sa ibang bansa, ang pinakamagagandang hospital, ang pinakakompleto at moderno ang kagamitan, mga public hospital. Dahil hindi po obligasyon ng gobyerno na pakitain ang hospital. Hindi po pwedeng sabihin ng gobyerno, kabibili ko pa lang ng equipment na yan ngayong araw. Bukas may bago, hindi ako makabili dahil hindi ko pa nababawi itong binili ko ngayong araw. Hindi po pwede. Ang gobyerno, obligasyon na bigay sa ating pong mga mamamayan ang pinakabago, pinakamagaling na mga equipment para sa medical. Obligasyon na pangalagaan ng kalusugan ng bawat isa. Let's jump into food security naman, Kong. Especially that we are Agri-Party List, the representative of the fisher folks, ating mga farmers nationwide. Ano po yung mga policies na tinitignan natin to help in addressing the issue of food security in the country? Unang-una, ang gusto kong sabihin, ang food security para sa akin is a national security issue. National security issue, responsibilidad na primero ng gobyerno. Pag sinabi po nating national security issue, ang food security, ibig sabihin po niyan, automatic gastusin po yan. Expense item. Ibig sabihin, taon-taon dapat ang ating gobyerno naglalaan ng pondo para gastusin po sa food security. Dahil nga po ang sinasabi ko kanina, hindi po pwedeng magintay ang pagkalam ng sikmura. Ang gutom ng mamamayan, hindi po pwedeng pahintayin yan. Kapareho po ng pagkakasakit, hindi po pwedeng magintayan. So ang food security is a national security issue. And when you said it's a national security issue, kailangan po yan gastusan ng gobyerno. Kaya po, ang pinapangarap po natin na 20 pesos na bigas, lahat po tayo nangangarap na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Sino sa inyo ang ayaw ng 20 pesos na bigas? Hinahanap nyo. Meron akong kasagutan dyan. Paano? Meron akong kasagutan dyan. Okay? Ito po, meron po tayong inihain na panukala, 90-20 House Bill. Ito po yung tinatawag nating Cheaper Rice Act o Price Subsidy Act. Ano po ang ibig sabihin nito? Ako po natutuwa dahil pagkatapos ko po itong i-file after 1 week, ginawa po ng ating presidente, nagbigay siya ng price cap sa NFA sa pagbili ng palay, sa presyo ng palay. Ang ibig po sabihin nitong ating panukala, sisiguraduhin natin na yung mga palay na binibenta ng lokal na magsasaka, pagbenta nila meron silang kita. Paano po mangyayari yun? Kung ang presyo po sa merkado, ang farm gate price ay 19 pesos,
papatungan po dapat ng pamahalaan niya ng 5 hanggang 10 piso. At bibilhin ng pamahalaan dito sa mga magsasaka itong mga palay ito. Pag nasiguro po natin na ang binibiling palay sa ating po mga magsasaka ay may kita sila, ang dami pong problema masusolusyonan. Ano po yung mga problemang yan? Unang-una, yung takot ng karamihan. Dahil po dito sa New Agrarian Emancipation Act na binigay po natin, ito po yung tayo po ang principal author, ito po yung napirmahan na, ito po yung nagbibigay ng lupa doon sa mga agrarian reform beneficiaries. Lahat ng may utang, wala ng utang. Sino po ang mga agrarian reform beneficiaries dito? Lahat po ng ito na pangamba natin mawawala dahil sino pa ang magbebenta ng lupa nila kung may kita. Yung takot natin na wala nang gustong maging magsasaka, masusolusyonan yan dahil maiengganyo, dahil may kita na uli. At ang importante, yung ating pong produksyon tataas. Yung 4.6 metric tons per hectare po natin na production ngayon, pagtitingnan natin sa ibang bansa na nagbebenta rin ng palay, katulad ng Vietnam, Japan, Thailand, India, 8 to 10 metric tons po ang production nila. At ang production cost natin sa 4.6 metric tons ay 14 pesos po per kilo. Pag ito po ay nadoble natin, magiging 7 pesos. Kaya po yung ating pong presyo na gusto na 20 pesos, kayang-kaya pong abutin. So as of the moment po, Kong, ano po yung nakikita nating mga roadblocks that's hindering us from achieving this ultimate goal na 20 pesos kilo ng bigas? Ang roadblock po dito, kailangan natin ng pondo. Kaya kailangan kong suporta ninyo. Kailangan po natin ng pondo. Kailangan po ito, investment po ito ng ating gobyerno. Kailangan natin itong pondohan. Pag ito po nagawa natin, darating ang panahon, hindi na natin kailangan mag-angkat ng imported na bigas. Dahil ang ating pong lokal na production ay sapat na sa ating pong konsumo. At hindi lang po yan. May nagsasabi, wag na, kalimutan na natin yung ating mga lokal na magsasaka. Hindi po pwede yun. Ang ating pong mga lokal na magsasaka, kay bigas, kay mais, kay gulay, kailangan po natin silang alagaan dahil sila po ang ating food security soldier. Sila ang magsisiguro na kahit anong mangyari sa buong mundo, kahit magkaroon ng giyera sa kung saan-saan, hindi na magbenta ng mga imported na pagkain ng ibang bansa sa atin, lahat tayong Pilipino ay merong makakain. Kaya dapat po itong ating mga lokal na magsasaka, sila po ang ating food security soldier. True. How about in the improvement po, Kong, on the insurance of our agricultural sector? Meron po tayong panukala tungkol dyan. Yung Philippine Crop Insurance Corporation, inaatasan po natin dito po sa ating panukala na lahat po ng insurance ng crop ng pananim dapat po 100% ang coverage at hindi lang po voluntary kundi mandatory at ang gobyerno po ang dapat magbayad. Para po pag nagkaroon man ng sakuna, nagkaroon ng kalamidad, hindi po ang maiiwan sa magsasaka ay utang. Kundi pag nagkaroon ng kalamidad at bagyo, nasira ang pananim, kahit papano maibabalik po ang puhunan ng ating mga magsasaka. Pero challenging po ba as of the moment to gather more political will sa mga kasamahan niyo po sa gobyerno to achieve this? Napakarami pa pong kailangan gawin, napakarami pa pong problemang dapat gawin. Pero ang importante po, nasisimulan na natin ngayon. Yun ang pinaka-importante. Nasa tamang direksyon na po ang ating pamahalaan. Kailangan po may magsimula,
tayo po ang magsisimula niyan. Kong, last na lang from me before we open to the floor, no, to questions from our audience. Parang I sense a hint of parang criticism, or you're being very critical about the issues that we're facing now. Just to put it bluntly out there, would you say na opposition po kayo in this current administration, or where do you stand po? Actually, ako, hindi po ako opposition. Pag nasa tama, kakampihan ko. Pag nasa mali, talagang kokontrahin ko. No? Hindi po ako yung sinasabi mong lahat ko kontrahin. No? Pag nasa tama, buo ang suporta po natin. Pag mali, sisiguraduhin natin na ito ay kokontrahin natin. Hindi po tayo, hindi ko alam kung anong tawag doon. No? Yan po ang ating pong stand dyan. Siguro in Cebuano, dapig sa katauhan, yun. Dapig sa katawan. Oo.